Gayunman, ng panahon iyon, hindi ninyo pagkakilala sa Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi nga mga Diyos. Dapat ngayong yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin ay kayo'y nangagkakilala o nakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga iyo'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Ipinangingilin ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamanhin ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mga situlad sa akin, sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Dadapwat na nalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman ay ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo nalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyo katulad ng isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon ang inyong kapalaran, sapagkat pinatutuhanan ko sa inyo na kung maaari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Dapat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Mga anak ko, na muli kong pinagdara ako, malilit ko mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Dapat ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig, sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Hallelujah. Tuwing ng Diyos. Okay? So, tayo po sandaling manalangin. Aming namang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon at pribilehiyo na ibinigay mo sa amin para kami, Panginoon, ay malayang makapag-aral ng iyong mga salita. Father, we pray that you continue to be with us, Lord, ngayong gabi. Samahan po kami ng inyong Santo Espiritu Santo at tuloy po kami ng karunungan at kaunawaan na tanging sa lamang po ng mula. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat mo sa mga kapatid ko at dinala ko sila sa iyong tahanan, safe and sound, Father God. Lord, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, dalangin namin, Panginoon, na turuan mo po kami ayon sa iyong kalooban sa gabi. Salamat po, aming Diyos, po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so, pasensya na kayo, medyo malalim yung aking binasa. Ayaw mag-open kasi yung aking nag-ibang. Kanina kasi nang bukas, ngayon ayaw nang bukas. But anyway, so, dito sa Galatians chapter 4, again, kinakausap ni Apostol Pablo, hindi yung mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, hindi mga unbeliever yung kinakausap ni Apostol Pablo. Basically, ito yung mga mananampalataya, mga newly convert. Kumbaga, sa termino natin ay mga baby Christians. Hindi sila mga baby, mga bata. Hindi. May mga edad na sila, pero kumbaga bata pa sila sa pananampalataya. Hindi pa sila ganun kalalim, hindi pa sila ganun lago. Okay? So, nire-remind ni Paul yung mga mananampalataya sa Galatia na manumbalik, no?
manumbalik sila doon sa mga aral, turo na narinig nila kay Paul nung si Paul ay nandun pa sa Galacia nangangaral. No? So, somehow, ay itong mga mananampalataya dito ay nakakilala sila, nakarinig sila ng salita ng Panginoon, pero madali silang nasusway. Madali silang naaakay sa kung saan. Pagkamat kilala na nila si Kristo, kilala na nila ang Panginoong Jesus, pero narinig nila ang salita ng Diyos, pero pag mayroong mga bagong katuruan na umumusbong, madali silang napapaniwala. Kung babasahin natin yan sa verse 8, sabi niya, gayon man, ng panahon yaon, sa hindi ninyo pagkakakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng katutubo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat, ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Bakit? Pakinggan yung tanong niya, ha? Bakit muling nagbalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga yoy din na nasa inyo magbalik sa pagkaalipin. So, basically sinasabi ni Paul, nung araw, nung hindi nyo pa nakikilala ang Diyos, or better yet, sabi niya, nung hindi pa kayo nakikilala ng Diyos, under kayo ng bondage, under kayo ng pagkaalipin. Pagkaalipin doon sa pagsunod sa mga kautusan na nagpapahirap sa kanila. Okay? So, nung time na dumating na yung nakarinig sila ng gospel, na narinig nila yung salita ng Panginoon, kumbaga nagkaroon sila ng freedom, ng kalayaan, ng liberty. Pero sabi ni Paul, bakit ngayon ay tila bumabalik kayo sa mga paunang aral na narinig ninyo? Tapos kung mapapansin nyo sa verse 10, sabi niya, you observe days and months and times and years. Ipinapangilin ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. So, kung i-analyze natin yung sinasabi ni Paul, parang sinasabi niya na mula sa pagkaalipin ng mga lumang kautusan, yung mga didiretsahin na natin, yung mga superstitious beliefs, yung mga maling paniniwala. Kasi nung araw, nung hindi pa sila nakakarinig ng gospel, pamanghiin. Yan. Kumbaga, very prominent yung mga superstitious belief. Yung baka konting galaw lang, uy baka malas yan. Yung humakbang lang sa kanan, ay hindi, mali yan, dapat hindi ganyan. So, nakakulong sila doon sa mga lumang katuruan. Pero sabi ni Paul, nung nakilala niyo na si Christ, pinalaya na kayo dyan. Kumbaga, brinake na ni Lord yung bondage of superstitious beliefs. Binasak na ni Lord yung tanikala, yung chain ng mga maling katuruan. Inalis na ni Lord sa inyo yan kasi pinalitan niya yan ng gospel, ng katotohanan, ng salita ng Diyos. So ang tanong niya, bakit tila ngayon bumabalik kayo? Alam niyo, may mga Kristiyano rin ganyan. Kaya alam niyo, hindi basihan yung tagal na nasa church para masabi na isang Kristiyano ay malago at manalig. Kasi may mga Kristiyano o Kristiyano daw na nagsisimba, matagal na sa church, pero paglabas ng church, kumakaya ng wedding, naniniwala sa mga pamanhiin. Yung tipong pag kumain ka sa kanila, pag magpapaalam ka na, iikutin yung plato ng 3 meses. Kailangan pakanan, clockwise. Yes. Di ba may mga Kristiyanong ganyan na kung titignan natin, ang tagal-tagal na nag-church, ang tagal-tagal na sa pumupunta sa church, pero
paglabas ng church, bumabalik sa kung ano yung dati. Sabi ni Paul, dapat hindi na ganoon. Dati nakakulong tayo sa bondage ng mga maling katuruan, pero nung narinig natin yung gospel ni Lord, narinig natin yung salita ni Lord, pinalaya na tayo, break yung bondage, break yung chain. So dapat, pag tumanggap tayo kay Kristo, tumanggap tayo sa Panginoon, at sinasabi natin, kinikilala natin siya, dapat yung mga maling aral na natutunan natin before, sabi niya, dapat hindi na binabalikan. Naalala ko doon yung bata ko, pagpunto ng alas 6, sabi ng lola ko sa akin, boy, kasi boy ang tawag sa akin, magsaboy ka na ng asin sa hagdan o sa pintuan. Una, sunod lang ako ng sunod, pero nung tumagal, naku-curious ako bakit kailangan yung alas 6 magsasabog ng asin sa may pintuan. Para daw walang mga evil spirit ang pumasok sa loob ng bahay na. Narinig niyo na ba yun? Ha? Wala pang nagturo sa inyo nun. Ha? Bigas na. Bigas. Bigas, di ba? Sa bagong kasal, inaano. Pero sabi doon, sabi ni Paul, wala na yung mga yan. Narinig na natin ang gospel, narinig na natin ang katotohanan ng turo ng Panginoon, nakilala niyo na si Kristo, bakit, sabi niya, bakit ngayon tila bumabalik kayo? Sabi niya, sa verse 10, sabi niya, ipinapangilin ninyo ito yung mga tradisyon na hindi nila maiwan-iwanan. Kasi, bagay, hindi kasi sila Hudyo eh. Ang mga Hudyo kasi, may mga specific sila, festival. Diba? Yung Feast of the Unleavened Bread, yung mga memorable event na nangyari sa buhay nila nung lumabas sila sa Egypt. Nung pagdating nila sa Israel, sa Promised Land, sineselebrate talaga nila yun. Parang anniversary. Yan. Pero mga ito, hindi sila Hudyo, pero ang dami nilang mga maling katuruan, mga maling aral, mga maling paniniwala. Na sabi ni Paul, alisin nyo na. Sabi ni Paul, gayahin nyo ako kasi kayo ginaya ko. Nung ipinangaral ko ang gospel sa inyo, tinanggap nyo ako na kahit may kapansanan ako, hindi nyo ako tinakwil, hindi nyo ako pinagdirian, sabi niya. Pagkos, tinanggap nyo ako as if na parang anghel ng Diyos yung nangangaral sa inyo, sabi niya. As if na parang si Jesus Christ ang nangangaral sa inyo. So, nung una, kung titignan natin, kung i-analyze natin, nung una, medyo okay yung kanilang nung mga panahon kasama nila si Paul, okay yung kanilang faith. Pero nung wala na si Paul, at may mga bagong katuruan na umuusbong, biglang, kumbaga, ito yung lakad, ito yung faith nila, diretso, nung una, nung kasama nila si Paul, nung wala na si Paul at may mga nagtutusbusang biglang lumiliko yung kanilang faith. Nalilihis yung kanilang paniniwala. Naaakay sila sa maling paniniwala. Sabi niya, isineselebrate ninyo, pinapangilin ninyo yung mga araw. Alam niyo ba may mga bansa na hanggang ngayon, isineselebrate yung mga pagbilog ang buwan. May mga kultura ganyan. May mga tradisyon ganyan. Paghakpag yung kalahati ang buwan, bilog ang buwan. Pag yung araw ay mainit na mainit, sabi, nagda-dancing sa. May mga kultura ganyan. Sabi ni Paul, hindi na yan ang basehan ng pananampalataya natin. Kahit magtutuwad yung araw dyan, kung tumutuwad man yan, kahit magsasayaw pa yung araw dyan, kung sumasayaw talaga yan, which is hindi naman talaga sumasayaw, sabi ni Paul, walang magagawa yan sa buhay natin. It has nothing to do with our lives. It has nothing to do with our faith. Kahit pa mabuo yung buwan, makalahati siya, first quarter siya, second quarter siya, walang kinalaman yan sa buhay ng tao. It has nothing to do with our life. It has nothing to do
with our faith. What matter most, sabi ni Paul, ano ang pinaka-importante? Yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi mahalaga yung mga celebration ng mga buwan, araw, taon, weeks, sabi niya. Na itinuturo sa inyo. Ang mahalaga yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin kay Kristo. Yun ang pinaka-importante. Kaya sabi niya, ba't kayo bumabalik sa lumang katuruan? Pinalaya na kayo eh. Kaya nga, di ba, kung maaalala nyo, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. When Paul says he is a new creation, ibig sabihin, wala na yung mga lumang paniniwala, wala na yung mga lumang katuruan, wala na yung mga maling mga superstitious belief. Ang meron na lang yung pananampalataya kay Kristo. Amen? Yun yung ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya na if anyone who is in Christ, he is a new creation. Wala na, hindi lang ito tumutukoy sa karakter, sa buhay. Tumutukoy ito sa paniniwala, sa pananampalataya. Kaya sabi niya, bakit kayo bumabalik? Dapat hindi na. Dahil, nakilala niyo na. So sabi ni Paul, pagdating sa verse 11, natatakot ako para sa inyo. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sabi ni Paul, natatakot ako sa nangyayari sa inyo ngayon. Natatakot ako kasi baka mamaya, lahat pala ng itinuro ko sa inyo tungkol kay Kristo, mawawalan ng kabuluhan. Kasi ang kauuwian nila, yung paniniwala pa rin doon sa sumasayaw na buwan, yung paniniwala pa rin doon sa nabibiyak na buwan, nagiging first quarter, second quarter, third quarter, ano to, basketball? Sabi ni Paul, natatakot ako kasi baka mamaya makakita lang kayo ng pusa, pagtatakbo na kayo, pusang itim. Baka mamaya lahat ng pusang itim sa kalsada, katakutan ninyo. Buhay mo kasi Everetti. Diba? Sabi ni Paul, natatakot ako kasi bumabalik kayo doon sa pagiging bondage. Binigyan na tayo ng freedom ni Lord. Pinalaya na tayo ni Jesus Christ. But the problem is, yung kalayaan natin, ayaw natin gamitin. Instead, bumabalik tayo doon sa sa isolation booth. Sa isolation room. Alam mo ba yung isolation room? Sa mga paaralan sa ibang bansa, no? Particularly, alam ko sa Amerika, pinapractice ito noon. I don't know kung until ngayon pinapractice pa rin. May mga paaralan doon na kapag nakagawa ka ng kalokohan, meron silang tinatawag na isolation room. Bartolina, doon sa kulungan. Diba sa kulungan may tinatawag na Bartolina na kapag nakagawa ka ng kalokohan, isi-separate ka. Kung yung kulungan ninyo ganito kalaki, yung Bartolina, 1/4 nito, ikukulong ka. Ganon din sa mga paaralan sa ibang bansa. Pag merong mga bata o estudyante na nakakagawa ng pagkakamali o ng kalokohan, pinapapunta nila sa isolation room sa buong maghapon. Nandun lang sila sa isolation room. Sabi ni Paul, pinalabas na nga kayo ni Lord sa isolation room eh. Binigyan na kayo ng freedom. Pero ang problema, kayo mismo ang pumupunta, bumabalik doon sa isolation booth. Nakuha natin yung punto. God gave us freedom, pero tayo, sabi ni Paul, kayo, sabi niya, kayo na mismo ang naghahatid sa sarili ninyo papunta doon sa pagkakulong sa mga lumang katuruan, sa mga bondage. And you know what, mga kapatid, same thing with us pala. Kasi pinalaya na tayo ni Lord, kaya pala,
every time we believe in superstitious belief, every time na naniniwala tayo sa mga pamaliin, ano ba pamaliin ba? Pamahiin. Akala ko pamaliin. Every time na naniniwala tayo sa mga ganyang bagay, tayo pala mismo ang nagpukulong ng sarili natin. Yung tipong, ito, madalas ito nangyayari sa kultura ng Pinoy ito eh. Pag may namamatay, pag inilibing na, yung mga bata, ihakbang nyo na. Ihakbang mula kanan, papuntang kaliwa, tapos, di ba, binabalik pa, balik. Tapos, pag ipapasok na yung patay, magkakagulo pa. Unahin yung ulo, hindi yung paa, hindi yung ulo. O sige, para mapagbigyan kayo lahat, patagilid, ipasok yung patay. Tawa na din. Sabi nito, wala na tayo dun eh. Pinalaya na tayo. May nakabulol sa atin. Bawal maligo. Huwag kang magsusuklay. Kaya kahit yung buhok mo parang alambre nakapilo na, huwag mong susuklayin. Kasi bawal. Masama. Bawal magwalis. Kahit may pupo ng aso dyan sa harapan mo, bawal magwalis. Kahit nangangamoy na, bawal magwalis. Grabe, ang daming bawal. Bawal mapatakan ng luha. Bawal punasan ng yung alikabok. Bawal magsuot ng hindi itim. Ano wala? Tatayo na lang tayo ng ganyan. Hindi na tayong kilos. Bawal ang masaya. Bawal ang tumatawa. Bawal lahat. Bawal ang kasimangot. Bawal ang nakangiti. Saan pa talaga pupunta? Diba? Sabi ni Paul sa mga taga-Galasya, hindi na tayo dyan. Tapos na yung chapter ng buhay natin na yan. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Pwede natin gawin ang mga bagay na gusto natin gawin. Basta tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Pero huwag na tayong bumalik sa isolation board. Huwag na tayong bumalik sa Bartolina ng buhay natin. Totoo naman yan, di ba? Hindi naman napansin, sa dami ng pamahiin ng tao, lumiliit yung mundo niya. Tama mali? Di ba? Hindi ka makapunta sa kanan kasi bawal dyan. Hindi ka makapunta sa kaliwa kasi bawal dyan. Bawal ngumiti. Bawal tumawa ng malakas kasi para ka daw mag-aasawa. Di ba sabi mga tatanda? Mga babae, pag tumatawa ng malakas, gusto nang mag-asawa. So sa dami ng bawal, sa dami ng mga maling katuruan, maling mga paniniwala, lumiliit yung mundo natin. Yan sabi ni Paul, no? Pinalaki na ng Diyos yung yung mundo natin. In-extend na ni Lord yung territory natin. Binuksan na ni Lord yung horizon para sa atin. Pero tayo ang natutulog ng sarili natin. Are you with me? Sabi ni Paul, hindi na dapat. Kaya, sabi niya, natatakot ako para sa inyo. In verse 11 and 12, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid na kayo'y mga situlad sa akin sapagkat ako katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa akin anumang kasamaan, datapwat nalalaman ninyo at dahil sa sakit ng laman ay pinangaral ko sa inyo ibanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo nilipusta at itinakwil man, kundi ako tinanggap ninyo tulad ng isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga ngayon ang inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibigay sa akin. Kaya ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. So sabi ni Paul sa mga taga-Galasya, ba't ganon? Ngayon na sinasabi ko sa inyo yung katotohanan, para bang kasalanan ko pa o kaaway pa ninyo ako? So, parang nagagalit pa yung mga taga-Galasya kay Paul. Sabi ni Paul, nagsama-sama tayo ng mahabang panahon.
Narinig ninyo ang gospel sa akin, pinangaral ko sa inyo, tinanggap ninyo ako bilang kaibigan. In fact, sabi ni Paul, sa sobrang pagtanggap nyo sa akin, kulang na lang, ukitin ninyo, duputin ninyo yung mata ninyo at ibigay nyo sa akin. Bagamat ito'y figuratively, no? Pero ang sinasabi ni Paul, kumbaga wala tayong pinagsamahan na hindi maganda. Especially when it comes to gospel. Pero bakit, sabi ni Paul, bakit ngayon na ikinukorek ko lang kayo, ang turing nyo na sa akin, kaaway? Di ba ganyan din ang maraming Kristiyano ngayon? Pag kinukorek mo, magagalit pa sa'yo, nasabihin sa'yo, pakialamero ka. Si Pastor, masyadong pakialamero. Lahat pinakikialaman, pati love life namin pinakikialaman. Alam niyo mga kapatid, ang pastor ay tatay ng spiritual. Sabi ni Paul, kayo ay naging anak ko spiritually at ako ang inyong ama spiritually o tatay spiritually. Sabi ni Paul, may karapatan ako bilang tatay nyo sa spiritual na pangalagaan kayo, i-encourage kayo, i-correct kayo, i-rebuke kayo kung kinakailangan. Kaya ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos, kami po'y nagsisilbing mga tatay ninyo spiritually. Okay? Kung hindi kayo bahagi ng tahanan ng Diyos, hindi namin kayo i-correct. Hindi namin kayo makikialaman. Pero since kayo ay bahagi ng tahanan ng Diyos, bahagi ng pamilya ng Diyos, sabi ng Biblia, ang mga pastor, ang mga lingkod niya, ang may karapatang mag-correct sa bawat isa. Kaya nalulungkot ako kung may mga Kristiyanong kinukorek ng pastor. Pag kinukorek ng pastor kasi tumaya ng wete, kapatid, tumataya ka pa ng wete, magagagaran mo siya. Pastor, kasi libangan lang to. The next Sunday, hindi na nag-church. Lumipat ng ibang simbahan. May kinukorek ang pastor na kasi nakikipagrelasyon sa hindi Kristiyano. Nung kinurik ng pastor, anak, bakit ka nakikipagrelasyon sa hindi Kristiyano? Alam bang hindi biblical yan? Pastor, mahal ko siya. The next Sunday, lumipat, sumunod doon sa boyfriend. Nagkatolik ko. Lumipat sa ibang pananampalataya. Di ba marami na yan? Marami mga Kristiyano na kapag kinukorek ng pastor, lumilipat ng ibang simbahan. O di kaya bumabalik sa dating buhay. Babalik na lang ako sa dating buhay ko kasi yung pastor namin, pakialamero. Pero alam nyo mga kapatid, hindi masama na i-correct tayo ng pastor. Hindi masama, sabi ni Paul. Iba, ang sabi nga niya, nakikiusap ako sa inyo. Gayahin ninyo ako katulad ng paggaya ko sa inyo. Tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko sa inyo. At tulad ng paggaya natin kay Jesus Cristo. Huwag na tayong bumalik sa mga dating maling katuruan. Huwag na tayong bumalik sa mga maling aral na natutunan natin before. Manatili tayo sa turo ng salita ng Diyos. Manatili tayo sa turo ng banal ng Panginoon sa Kristo. Manatili tayo sa turo ng banal na Espiritu Santo. Okay? Huwag natin payagan malihis tayo ng daan. Sabi nito. Okay? Sa 15, sabi niya, saan nga naroon niya ang inyong kapalaran? Saan, parang sinasabi ni Paul, pag ganyan kayo ng ganyan, saan kayo hahatong? Pag patuloy nyo susundin ang kagustuhan nyo, pag patuloy kayong bumabalik sa mga maling aral na naririnig ninyo, saan kayo hahantong? And the Bible tells us, di ba? Kapag mali ang ginagawa natin, mali yung pinakikinggan natin, nauuwi tayo sa mali. Napapahamak tayo. Alam niyo, pinakamatindi pag napapahamak ang kaluluwa natin. O pag napahamak ang kaluluwa natin. Dahil lang sa mga maling katuruan na pinaniniwalaan natin. Okay? Sabi ni Paul, hindi na dapat. Okay? Pagdating sa verse 19, sabi niya, maliliit kong mga anak,
na muli kong ipinagdarandam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Gusto ko kayong makaharap, sabi ni Paul sa mga taga-Galacia. Gusto ko kayong makaharap muli face to face para maiba yung tono ko, para ma-correct ko kayo. Kasi sobrang nag-aalala ako sa inyo. Sobrang worried ako sa inyo. Kasi alam ko ano yung kahahantungan ng buhay ninyo na lumalayo doon sa aral at turo ng Panginoong Jesus. Diba sabi ng Proverbs, may mga aral, may mga turo na akala natin o may mga daan na akala natin ay tama. But in the end, kapahamakan pala ang dulo. Maraming tao ngayon, akala nila tama yung ginagawa nila kaya pinagpapatuloy nila. But in the end, laging kapahamakan. Ako sasabihin, talagang nasa huli talaga ang pagsisisi. Ba't natin sasabihin nasa huli ang pagsisisi kung pwede naman natin iwasan sa umpisa pala? Amen? Diba yung laging sinasabi ng mga doktor, prevention is better than cure. Mas pinakamainam na depensa yung umiwas ka na kesa doon sa gagamutin mo lang pag nandoon ka na. No? Kasi yung cure, yung paggagamot, hindi 100% sigurado tayo dyan eh. Pero yung prevention, yung umiiwas ka, doon 100% makakasigurado tayo hindi tayo makakontaminate ng mga maling aral. Kaya nga sabi ng Biblia, kung alam mo kasalanan, sa umpisa pa lang, huwag mo nang gawin. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng demonyo. Kasi once na pinagbigyan mo siya ng isa, susunod-sunurin ka niya. Once na pinakinggan mo yung maling aral, babalik at babalik yan. Kaya sabi ni Paul, gayahin mo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Okay? Wala na tayo sa bondage. Wala na tayo sa kulungan ng bakas ng kung ano-ano. Wala na tayo sa kulungan ng mga maling paniniwala at mga pamahiin. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Hindi ko ma-imagine kasi nung araw, pag may patay, maabot ng hanggang 9 days, minsan pa nga, may mga 10 days, ang lamayan. Hindi ko ma-imagine kung halimbawa maximum ng 10 days yung tungkol, 10 days ka rin hindi maliligo. Kayo ba kaya nyo amoyin ang sarili nyo? Pag sobrang malin mo, 10 days, walang liguan. Wala rin si pinyuhan. Totoo, di ba? Walang ayusan, walang liguan, kasi bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Sa pagkain, alam niyo ba sa pagkain, marami silang mga pamahiin, marami silang mga maling, mga turong bawal ang may kaliskis, bawal ang mahula, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Ano pala? Tuyo na lang ang uulamin natin. Bawal ang karne, bawal ang tatlo ang paa. Bawal lahat. Bakit pa nagbigay ang Diyos ng mga hayop na pwedeng kainin, nakakainin? Kung lahat ipagbabawal. Kaya sabi ni Paul, lahat ng pagkain na ibinigay ng Diyos, binasbasan ng Diyos, nilinis ng Diyos, at pwede nang kainin. Sabi ni Paul, hindi na tayo nakakulong sa mga bagay na yan. Pinalaya na tayo ng Diyos. Ang nakakatawa nito, pinalaya ng Diyos pero pinukulong yung sarili. Yeah? Binigyan ng freedom ni Lord pero ina-isolate yung sarili. Binago na ng Panginoon pero bumabalik-balik pa rin sa loob. Sabi ni Paul, pag ganyan, ang ikinakatakot ko, baka lahat ng itinuro ko sa inyo, mawawala ng kabuluhan.
Diba? Which is true. Sayang ang sinasabi ng Biblia that if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung ang nakikita pa rin ay yung luma. Nasaan ang new? Diba? Sayang yung katuruan ng Biblia na itinuro sa atin na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish. Kung ang paniniwalaan natin ay yung mga superstitious belief. Sayang yung buhay ni Christ na ibinigay niya dun sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng freedom, tapos ikukulong din lang pala natin yung sarili natin sa isolation booth. Sayang! Sayang! Sayang yung tuwing linggo pumupunta tayo ng church, tapos pag Monday to Saturday, bumabalik tayo sa mga maling paniniwala. Kakanta sa church ng Hallelujah, Hallelujah pag Sunday, tapos pag Lunes, back to normal. Sugal dito, inom dito, yosi dito, wedding dito, superstitious belief dito, bawal ang ganyan, bawal ang ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Lumiliit ang mundo. Sabi ni Paul, no, wala na tayo dyan. Binago na tayo ng Diyos. Sundan mo po ako sa verse 20. Sabi niya, okay, sa verse 19, maliliit kong mga anak, muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay magpapada sa inyo. Sa anong salin yan po yun doon? Pakibasa mo nga dyan na. Verse 19 hanggang 20. 19? Okay. Mga anak ko, dahil sa inyo ay minsan pa ako nagraranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Hanggang sa ganap kayo'y mabubuo kay Kristo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita. Yeah. Sapagkat talagang nag-alala ako tungkol sa inyo. Parehas ng version ko yan. May pagkakaroon. Sige, pakibasa din. 19. Minamahal ko mga anak dahil sa inyo minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Nang sa ganap kayo nabubog kay Kristo. Ang gamitin ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin. Pagkat gulo-gulo ang isip ko kay Kristo. Napansin niyo yung concern ni Paul? Sobrang concern si Paul sa mga mananampalataya sa Galacia. Sabi niya, nang dahil sa inyo, para tuloy ako ngayon na parang isang babaeng manganganak. Yung fear, yung worry, yung hirap ng kalooban na nararamdaman ko ngayon ay katulad ng hirap ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Yung nagle-labor. Nakakita na ba kayo ng nanay na nagle-labor? Yung mga anak, yung oras na lang binibilang mga anak na siya. Yung, alam mo yun, yung gustong humiga, hindi makahiga, lalakad siya, hirap na hirap kasi masakit yung tiyan niya. Sabi ni Paul, ganito yung nararamdaman ko nang dahil sa inyo, hanggang sa makita si Kristo sa inyo. Buti na lang concern si Paul sa kanila. Buti na lang concern si Paul sa atin lahat. Sabi ni Paul, gusto kong mangyari na isang araw makita kayo na Kristiyano na nakikita na si Kristo. Alam mo, merong yung mga gumagawa ng mga alahas doon sa amin sa may kawayan. Nakapanood ako kung paano pinupurify ang isang ginto, yung isang alahas. Tapos pagkatapos ng i-purify, parang binabaping niya. Alam niyo ba yung bapping? Yung pinapakintab. Yung bang tipong sobrang kintab na pero hindi pa siya tumitigil sa pagpapakintab. One time may nagtanong sa kanya, bakit sobrang pinakikintab mo? Anong dahilan? Ang sagot nung gumagawa ng alahas, gusto ko kasi makita ko yung sarili ko doon sa mismong alahas. Doon kayo na po.
Gusto niyang makita yung reflection ng mukha niya doon mismo sa alahas na ginagawa. Meaning, hinuhubog niya, nililinis niya, pinapakintab niya, pinapaganda niya ng gusto yung alahas until he can see his reflection dun sa alahas. Sabi ni Paul, concern ako sa inyo at lahat ay gagawin ko para dumating yung araw na makita si Kristo sa inyo. And you know what, brothers and sisters? Sabi ni Paul, the same thing na sinasabi ni Paul sa atin, na magpapatuloy siya, no? Kahit nga wala na siya, nasa langit na si Paul, no? Magpapatuloy siya na manalangin, mag-intercede para sa atin hanggang sa makita ang image ni Christ sa atin. Ano ang punto ni Paul? Hanggang sa tuluyang mabago yung buhay natin. Hindi lang tayo Kristiyano, hindi lang tayo born again sa muso, born again sa puso. Kasi ngayon maraming born again hanggang muso. Pag tinanong mo born again ka, born again ako. Pero hindi mo makita sa buhay, hindi mo makita sa ugali, hindi mo makita sa attitude, sa karakter. Diba? Maraming tao ngayon nagkiklaim na Kristiyano sila. Kristiyano ako. I know God. Pero namumuhay ba siya ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi ni Paul, sa mga taga-Galacia, sa mga taga-Roma, sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Colosas, paulit-ulit sinasabi ni Paul, na wala na tayo, pinalaya na tayo ng Diyos sa mga maling aral. Huwag na tayong bumalik sa hindi totoo. God gave us freedom to not isolate yourself. Amen? At then yung encouragement ni Paul sa atin ngayon gabi. Enjoy natin yung liberty. Enjoy natin yung freedom na binigay ng Diyos sa atin. Pero, enjoy natin ito sa tama. Kasi, may mga tao na ini-enjoy ang freedom, todo mas, total, malaya na ako. Gawin ko gusto kong lang ng Lord. Kaya, gagawa ko ng kasalanan. Hindi yun. Ang sabi ni Paul, pinalaya na tayo doon sa mga maling katuruan na nagpukulong sa atin. I-enjoy natin ang freedom. Huwag na natin balikan yung mga dapat hindi na binabalikan. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians, the old has gone. Wala na. Amen? Ibig sabihin, wala na. Nag-disappear na. Wala na tayong babalikan. At ang meron ngayon is the new has come. Yung bagong kalayaan, bagong liberty na binigay sa atin ng ating Diyos. Yun yung i-enjoy natin. Okay? So dapat from Monday to Sunday, born again tayo. Kristiyano tayo. Wala nang mga maling pamahiin, wala nang mga pamaliin, wala nang mga maling paniniwala. Wala na yung mga dating buhay, wala na yung mga dating nakagbibihan, wala na yung mga dating tradisyon, wala nang bagong buwan, lumang buwan, wala nang sumasayaw na araw, tumatambling na araw, wala na ganyan. Ang meron si Christ. It's all about God and it's all about Christ. Manalangin tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat po sa mga aral at turo na itinuturo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga encouragement na ibinibigay mo sa amin. Salamat po sa buhay ni Paul na ngayon ay naging inspirasyon namin, Panginoon. Indeed, Lord God, binigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaan at ng liberty, Panginoon, ng freedom, Lord God. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ma-enjoy namin, mapanatili namin yung kalayaan ito, Panginoon. At tulungan mo po kami, Lord God, na huwag nang bumalik sa mga dating maling katuruan ng aral na aming narinig, Panginoon. Bagos, mag-focus kami sa inyong mga salita, mag-focus kami sa Panginoon Jesus, na kung saan nagpapasakdal ng aming pong mga pananampalataya. Lord, pagpalain mo po at i-bless
i-bless mo sa aming mga puso at sa aming mga buhay ang iyong mayamang salita na aming kung narinig sa gabi ito. Lord, patuloy na maging paalala ito, maging encouragement sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. At every time, Lord God, na nalilihis yung aming faith, Panginoon, may mga salita mo na siyang gumagabay at natutuwid sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ka aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.